Magandang araw po sa inyo lahat. Nandito na naman tayo sa tahanan ni Kuya Romy at Ate Dorcas. Oh, yun. Every Saturday, dito po tayo para mag-share tayo patungkol po sa salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos naman ay malayang na naihayag dito po sa kanilang tahanan. Kasi po, tinatanggap po nila. Hindi naman lahat ganyan eh. May mga tahanan din na wala talaga. Pero ang importante, yung salita ng Diyos, ang Biblia po ay batayan ng pangangaral. Ang Biblia, meron dito nakalagay patungkol sa, ito, hanapin natin. Ang nakalagay dito, mangingibig eh. Siguro wala dito. Okay. Bukas po ipagdiriwang yung Happy Father's Day sa mga tatay. Happy Father's Day po sa inyo, no? Ang tatay po, yan ay siya po ang tinatawag nilang head of the family. So, bilang tatay, alam nyo bilang mga Pilipino pala, kapag ang isang tatay ay walang hanap buhay, kung minsan po ang tatay ay dekorasyon na lang po sa tahanan. Po, nangyayari yan, parang dekorasyon na lang sa tahanan. Lalo na kung wala po siyang magandang naibigay sa kanyang pamilya. Maraming nangyayari pong ganyan. Pero tatandahan po natin, sa kasaysayan ng Israel, hindi po binibilang ang babae, ang binibilang lalaki. Kita niyo po ano? Pero bago tayo papalawak sa Biblia, tayo muna ay mananalangin. Panginoon Diyos, aming Ama, na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Sapagkat ang iyong salita ay ang aming buhay. Buksan ang puso't isip ng bawat isa upang sa ganon lobos po namin paginabangan ng iyong salita sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sabi po sa kasulatan ay ang sabi ng ating Panginoong Yesus dito sa San Mateo chapter 7:23. Ngunit sasabihin ko naman sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamahan. Yan palang gumagawa ng masama ayon sa Biblia. Ang sabi ng ating Panginoong Yesus, hindi ko kayo kilala. Lagi po natin tatandaan, yung gumagawa ng masama, ang sabi ng Panginoong Yesus, hindi ko kayo kilala. At meron pa siyang isang salita na sinabi sa mga masamang tao, lumayo kayo sa akin. Ibig ba sabihin, pag masama kang tao, hindi ka makakalapit sa Panginoon? Parang ganon. Kasi mismo Panginoong Yesus sabi niya lumayo kayo sa akin. O, di po ba? Actually po, itong salitang ito ay patungkol po sa ito. Baka kasi akala nyo kasi nang sinabi ng ating Panginoong Yesus, lumayo kayo sa akin, para ba sinabi na tinataboy niya yung tao? Ano po? Pero sa isang talata, ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. O, paano naman ngayon yan? Eh di parang kontrabida, no? Yung salita, no? Hindi po. Kaya po sinabi ng Panginoong Yesus ito, kasi meron tinutukoy in particular. Ito po. Sa verse 21.
Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay ipapasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ng aking Ama na nasa langit. Yun po pala. Anong sabi niya rito? Ulitin natin. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, sabi ni Jesus, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, yung palang masama rito, yung hindi sumusunod. Naalala niyo pa ba yung Lord's Prayer? Yung Ama namin? Ama namin, dito sa chapter 6, anong sabi niya? Sa verse 9, ganito kayo manalangin. Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa ang iyong pangalan, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban, dito sa lupa tulad ng sa langit. Yan. Mateo 6:9, 10. Oh. Yung hindi susunod sa kalooban ng Diyos, masama po silang tao. Sila po yung pinalalayo ng ating Panginoong Jesucristo sa talatang ito. Kasi, tignan nyo po sa 22 sa araw ng paghuhukom, yan, paghuhukom, Judgment Day, maraming magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpayayag, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala. Ito po pala tinutukoy dito, in particular, yung nagpapatutuho ng salita ng Diyos. Oh. Ang sabi nila, nangatwiran dito sa araw ng paghuhukom, yan, marami ang magsasabi sa akin, sabi ni Jesus. Ang sabi nitong mga tao ito, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Pero ang sabi niya, hindi po kayo kilala, kayong mga gumagawa ng masama. Ito po, nangangaral sila, pero ang aral nila, hindi yung gusto ng Diyos, yung kalooban ng Diyos. Kaya sabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin. Ito po yung mga nagdadala ng aral laban sa ating Panginoon. Antikristo po sila. Antikristo sila. Halimbawa, tignan po natin yung meron dito sa Mateo. May kausap si Jesus dito Ang sabi niya ay dito, tignan po natin Ang sabi niya sa mga tao noon ay ganito ang nakalagay. Okay, tingnan lang natin yung talata po. Kasi sila noon ay tingnan natin na sa isang pagkakataon po, ang sabi ni Jesus sa kanila ay yung mga kababayan niya noon ito, sabi niya Mateo 23:13, kabag-abag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo, mapagkunwari, Inaadlangan ninyo ang mga tao
upang hindi sila makapasok sa kaharian ng langit, hindi na nga kayo pumapasok, inaadlangan pa ninyo ang mga nais pumasok. Ito po pala ay tumutukoy sa reliyon. Kaya sabi niya, hindi ko kayo kilala. Sa 14, kabag-abag kayo, mga tagapagturo ng kautusan. Mga eskriba po ito. Yung eskriba po, sila yung translator ng Biblia sa lumang tipan. Kabag-abag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo, mapagkunwari, inubos ninyo ang kabuhayan ng mga byuda at ang dinadailan ninyo ay pagdarasal ng mahaba dahil dito ay lalong pang bibigat ang parusa sa inyo. Kasi kabag-abag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo, mga mapagkunwari. Nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo, kahit isa, until sa pananampalatayang Hudyo. Ngunit kapag ito'y nahikayat na, ginagawa niyo siyang masaol pa sa lalong dapat parusahan ng impyerno kaysa inyo. O, kita nyo, may nangangaral po. Pero pangangaral nila, imbis na papunta silang langit, papunta silang impyerno. Anong sabi ni Jesus? Kahabag-habag kayo, mga pariseo, ay saduseo at mga pariseo, mapagkunwari kayo. Ito po yung mga panahon ni Jesus. Alam niyo po itong pariseo at saka saduseo, dalawang pangkat ito eh. Pareho mo dito kababayan ni Jesus. Kapag silang dalawa nagtatalo, magkaiba kanilang paniwala pagdating sa reliyon. Malayo kanilang paniwala sa isa't isa. Ganyan po kung i-describe ang mga pariseo at eskriba. Pero pagkaharap nila si Jesus, magkasangga silang dalawa na umatake sa ating Panginoong Yesukristo. Kaya binabanggit ng Panginoong Yesus, eskriba at pariseo, magkasama kasi sila, barkada sila. O, tingnan nga natin kung mayroong index yan, ano? Para makita lang ninyo ang paniwala nilang yan, yung pariseo at saka eskriba. Tingnan lang natin sa index kung meron niyang index ito para makita natin. Wala yata ito. Tingnan lang natin ano. Yung mga ibang index kasi meron yun eh. Yung mga eskriba, pariseo. Po, tinitingnan lang natin sa index at babasahin natin yung kaulugan kung anong reliyon po sila nabibilang. Ito meron mga pariseo, kahanib sa isang napakalaking grupo ng kapanahunan ni Jesus at ng mga apostol. Higit na mas malaki ang kanilang bilang kaysa mga saduseo at marami silang pagkakaibang dalawa. Ang mga pariseo ay napakatapat sumunod sa mga interpretasyon ng lumang tipan at mga tradisyon. Yun po yung mga pariseo, ano? Tingnan natin naman yung saduseo. Ito, saduseo. Maliit na samahan ng mga Hudyo na karami ay pari. Ang unang 5 aklat lamang ng matandang tipan na kanilang pinaniniwalaan.
Hindi rin sila naniniwala na muli pagkabuhay. Hindi rin sila naniniwala sa muling pagkabuhay, mga espiritu at mga hangel. Yan. Kumbaga, magkakontra sila ng paniwala. Ano po? Yung Saduseo, marami sila. Yung Saduseo, maliit. Pariseo, marami. Magkaiba yung paniwala nila. Ngayon, pag si Jesus ang katapat nila, ang kausap nila, magkasanggang dikit sila. Kaya kung banata sila ni Jesus, laging dalawa silang binabanggit. Yan. Ano daw sila? Mapagkunwari. Nangangaral pa pala. Anya lang yung nako-convert nila, anong sabi ni Jesus? Masahol pa. Anong nakalagay dito? Basahin natin sa Mateo 23:15. Kabag-abag kayo, mga tagapagturo ng kautusan, eskriba yon, at mga pariseo, mga mapagkunwari, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig, makahikayat lamang kayo, kahit isang yentil, sa pananampalatayang Hudyo. Ibig sabihin, pananampalataya nila Hudyo. Kababayan ni Jesus ito, mga Hudyo sila. Ngunit kapag ito'y naikayat na ginagawa ninyong masahol pa at lalong dapat parusahan sa impyerno ka sa inyo. Isipin nyo, nangangaral ka na. Matatalinong tao yan. Kaya yun sabi ni Jesus, hindi ko kayo kilala. Parang sa panahon po natin ngayon. Sa madalit salita, ang mga ito tinutukoy, sila po ay Antikristo. Kapag sinabi pong Antikristo, labang ka kay Kristo. Natural, pag labang ka kay Kristo, labang ka rin sa Diyos. Kasi si Kristo anak ng Diyos. Kaya tatandaan niyo po, ngayon, sino ba si Jesus sa Biblia? Tingnan niyo po ang sagot ng Diyos. Dito po sa Mateo 16:13. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? 14. Sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo, si Juan taga-bautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsabing, kung kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Sa verse 15, tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? 16, sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sa 17, sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon na anak ni Jonas. Si Pedro po ito na sinasabihan ni Jesus, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi iniiyag sa iyo ng sino man tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Sino daw ang Jesus ng Biblia? Nang magtanong si Jesus, para sa inyo, sino ako? Ang sagot ni Pedro ay sagot na galing sa Diyos. Yung sagot ni Pedro, anong sabi ni Jesus? Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino man tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Yung sagot ni Pedro, salita ng Diyos. Na ganito po, sabi ni Jesus, sino ako para sa inyo? Ang sagot ng Diyos, ikaw ang aking anak.
ang tagapagligtas. Anak po pala siya ng Diyos, si Jesus. Kung antikristo ka, natural, hindi ka kakampihan ng Diyos. Kasi ang kinakalaban mo, yung kanyang anak. Dito sa San Lucas, meron pa tayong sa ganito po nakasulat naman. 1927 ng San Lucas. Tungkol naman sa mga kahaway kung ayaw na ako'y magharing sa kanila. Ang sabi ni Jesus, dalhin niyo sila rito at patayin sa harap ko. Bilang hari, anak ng Diyos, kapag hindi mo siya ginawang hari ng iyong buhay, anong sabi ni Jesus? Dalhin niyo sila dito, patayin sa harap ko. Kita nyo? Meron pong otoridad ang Panginoong Jesus. Sapagkat siya ay anak ng Diyos. Isipin nyo. Kaya yung panahon na sinabi niya, hindi ko kayo kilala. Umalis kayo rito sa harapan ko. Sila'y mga reliyosong tao. Religious person sila. Tingnan niyo po yung sinabi pa ni Apostol Pablo. Sa Roma, meron pa sinasabi si Apostol Pablo Ito, sa chapter 10 ng Roma, verse 1, mga kapatid, ang pinakananais ng puso ko at dinadalain ko sa Diyos ay maligtas ang Israel, yung mga kababayan niya. 2, sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos. Hindi nga lamang batay sa tamang kahalaman. Kita niyo po, verse 3. Dahil hindi nila kinikilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao at nagsikap silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan. Hindi sila nagpasakop sa pamamaraan itinakda ng Diyos. May mga reliyon po pala, hindi nagpapasakop sa gusto ng Diyos. Gumagawa sila ng sarili nila. Kagaya ngayon po, napakaraming reliyon. May kanya-kanya silang doktrina. Bibigyan ko isa na lang. May mga reliyon po na sinasabi nila, ang ating Panginoong Yesus bilang anak ng Diyos, naniniwala sila anak ng Diyos, pero hindi sila naniniwala na si Yesus ay Diyos. Kundi ang paniwala nila, si Yesus ay tao na gaya nila. Kung paniniwalaan natin kanilang katwiran, ang kanilang sariling pamamaraan, na si Yesus ay tao, lalabas ang Diyos pala ay tao rin. Pero ang Diyos, hindi po natin siya nakikita Hindi natin siya nakikita, invisible God siya. Paano nangyari yun? Yan nga po, yung sarili nilang pamamaraan ang gusto nilang ipatupad. Hindi yung pamamaraan ng Diyos. Kaya yung tanong ni Jesus, sino ako? Nasagot ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Tama ka, Simon Pedro. Sinabi ng aking ama ito. Hindi sinabi ito ng sino man tao. Kaya, darating ang panahon, yung mga antikristo na reliyon, ay wala po silang aasahan. Pinadala si Jesus upang tagapagligtas natin. Pero ang reliyon nyo, binababa ninyo si Jesus. Tao, na gaya natin, gaya nyo, at hindi siya Diyos, na gaya ng Diyos, Ama. Pero ang Bibliang babasahin mo, si Jesus ay Diyos. Okay? O panguli.
Ang sabi ni Juan, dito sa isang talata, sa unang 1:5-20, at nalalaman natin na parito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Sa Biblia po, si Jesus ay tunay na Diyos, ayon kay Juan. Pero sa kanila po, nilalabanan nila yung sulat ni Juan. Hindi daw po pwedeng maging tunay na Diyos si Jesus. O, kita niyo po, meron mga ganyang reliyon para silang eskriba at pariseo. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin ayon sa kasulatan kung sino lang ang papasok sa langit. Salamat po, matyaga ka nagtuturo sa amin upang isaayos ang mga pananampalataya namin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po si Kuya Ronnie at Ate Dorcas. Dito po tayo sa Barangay 103, Sony District 1, Tondo, Manila. God bless us all po. Bye-bye!